Walang tigil ang ulan ng hapon na yon, bumubuhos sa windshield ng aking lumang Toyota habang humihinto ako sa parking lot ng daycare sa hilagang silangan ng Quezon City. Tumunog ang aking cellphone sa cup holder, isang matalim na ping na humihiwa sa ritmo ng mga wiper. Tiningnan ko ito, inaasahan ang karaniwang text ni Jose tungkol sa pagbili ng groceries o ang pinakabagong obsesyon ni Leah sa strawberry yogurt. Sa halip, ang mga salita sa screen ay nagpatigil sa aking hininga. Lilipat ako sa Barcelona kasama si Clara. Inilipat ko ang savings sa account ko. Good luck sa renta. Natigilan ang mga daliri ko sa manibela, ang mundo ay naging makitid sa nagniningning na screen. Si Leah, ang aking fame sa taong gulang, ay nasa loob, marahil hawak ang kanyang backpack na puno ng pintura, naghihintay na pirmahan ko siya out. Ako si Maria Santos, 38, isang freelance illustrator na nagpalit ng late-night design deadlines sa bedtime stories. At ngayon ay apparently ang ex-wife ni Jose Reyes na kagagaling lang magpasabog sa ating buhay sa isang text. Ang ating savings 800,000 na pinag-ipunan sa loob ng 9 na taon ng kasal, bawat freelance gig, bawat skipped vacation na wala lahat. Ang checking account ay may 20,000. Ang renta, 120,000, ay due sa loob ng 4 na araw. Pinilit ko ang sarili na bumaba sa sasakyan, binabasa ng ulan ang aking hoodie habang tumatawid sa lot. Sa loob, amoy crayons at apple juice ang daycare, isang nakaaaliw na gulo. Tumakbo si Leah patungo sa akin, ang kanyang maitim na kulot ay tumatalbog. Ang boses ay maliwanag. "Mommy, dala mo ba ang aking bunny crackers?" Lumuhod ako, nagdikit ng ngiti na parang kasinungalingan. "Hindi ngayon, sweet pea. Paano kung bumili tayo sa daan pa uwi?" Nanginginig ang mga kamay ko habang pinipirmahan ang clipboard, ang masayang chika ng daycare teacher ay nagiging static. Ang text ni Jose ay umiikot sa isip ko. Bawat salita ay bagong hiwa. Si Clara ay ang kanyang assistant, lahat matatalim na takong at mas matalim na ambisyon. Laging nagtagal ng matagal sa kanyang office parties. Binabaliwala ko ang mga babala, ang kanyang late nights, ang locked phone, ang paraan ng pagtawa niya sa aking mga tanong. Ngayon ang mga iyon ay neon billboard. Sa sasakyan, nakabakal si Leah sa kanyang booster seat, kumakanta ng kanta tungkol sa bahaghari. "Gagawa ba si Daddy ng tacos tonight?" Tanong niya, ang kanyang kayumangging mata ay nakatingin sa akin sa rearview mirror. "Si Daddy ay nasa trip," sabi ko, ang mga salita ay mapait. "Magpipizza na lang tayo." Sumaya ang mukha niya, walang alam sa mga bitak na nag-uumpisa sa ating buhay. Nag-type ako ng reply kay Jose, "Salamat sa heads up." 3 salita para itago ang sigaw na bumubuo sa dibdib ko. Bumibilis ang tibok ng puso ko, hindi lang sa galit, kundi sa biglaang nakakasuffocate na bigat ng survival. Paano mo po protektahan ang bubong sa ulo ng anak mo kapag nawasak ang mundo mo? Hinigpitan ko ang hawak sa manibela, ang skyline ng Quezon City ay nagiging malabo sa ulan at nanumpa na hindi makikita ni Leah na masira ako. Pag-uwi sa aming maliit na apartment sa Quezon City, inihiga ko si Leah sa harap ng kanyang paboritong cartoon. Ang kanyang tawa ay pansamantalang anchor sa bagyo. Sumunod ang ulan pa uwi, bumubuhos sa mga bintana habang tumatawag ako sa bangko. Kumirot ang tiyan ko. Ang boses ng representative ay magalang, detached, kinukumpirma na inalis ni Jose ang savings 800,000 Turner sa account na hindi ko ma-access. "Dahil joint account ito, Ma'am, wala kaming magagawa," sabi niya. Lumubog ako sa couch, ang bigat ng pagtataksil ni Jose ay nakadidiin sa mga tadyang ko. 9 na taon na ang nakaraan, sa isang design conference sa Cebu. Hinila niya ako sa kanyang charm, sa mga handwritten notes na inilagay sa aking sketchbook at mga pangako ng buhay na magkasama. Graphic designer ako noon, umaakyat sa ladder sa maliit na firm. Ang mga pangarap ko ay pinapainit ng late-night coffee at ambisyon. Si Jose, isang marketing hotshot, may ngiti na makakabenta ng kahit ano, kasama ang future na pinaniwalaan ko. Mabilis kaming nagpakasal, lumipat sa Quezon City para sa promotion ko, at bumili ng maliit na kondo malapit sa Marikina River. Nang dumating si Leah, binawasan ko sa freelancing, nagpalit ng boardroom pitches sa bedtime stories habang ang career ni Jose ang nagdadala sa amin. Pero may mga bitak na nabuo.
Mga unexplained charges sa credit card namin, dinners, hotels. Lumabas 2 taon na ang nakaraan pagkatapos naming ibenta ang kondo para punduhan ang startup ng kaibigan ni Jose na bumagsak sa ilang buwan. Pinagtakpan niya ang mga tanong ko, sinabing market risks, at pinaniwalaan ko siya. Binabaliwala ang receipts ng late-night dinners na sinabi niyang client meetings. Ang nanay niya, si Margarita, hindi kailanman tumulong. Dumadaan siya sa buhay namin mula sa Cebu, ang kanyang designer heels ay tumutunog na may disapproval. Kailangan ng discipline si Lia. Maria, sabi niya, ang mata niya ay tumitingin sa aking paint-stained jeans. Sobrang soft mo, hindi niya ako ipinagtanggol si Jose. Ang kanyang katahimikan ay tahimik na pagtataksil. Tumunog ang phone ko, pinutol ang alaala. Ang boses ni Margarita ay yelo. Maria, ano ang ginawa mo? Sabi ni Jose, pinipigilan mo si Lia sa kanya maliban kung magbayad siya ng higit pa. Hinawakan ko ang phone, nagulat, sabi ni Jose sa akin na lilipat siya sa Spain kasama si Clara. Kinuha niya ang savings namin. Margarita, hindi ako ang nagsisinungaling. Huwag magpanggap na victim, sabi niya ng matalim. Nakita ko ang texts, pinagbantaan mo na putulin siya sa anak niya. Ang mga salita niya ay suntok, nagpapakita ng mas malalim na laro ni Jose. Hindi lang siya umaalis. Gumagawa siya ng kwento para gawin akong villain. Pinutol ko ang tawag, nanginginig ang mga kamay ko, hindi lang sa galit, kundi sa biglang takot na mas malaki ang laban na ito kaysa pera. Tungkol ito kay Lia, sa katotohanan, sa buhay na ipinangako ko sa kanya. Tiningnan ko siya na masaya na nagko-color sa sahig at naramdaman ang isang resolve na tumigas sa loob ko. Akala ni Jose na maaari niya kaming burahin. Mali siya. Kinabukasan, pagkatapos ihatid si Lia sa daycare, nagmaneho ako papuntang office ni Jose sa Ortigas. Ang ulan sa Quezon City ay gray curtain sa lungsod. Kailangan ko ng sagot, kailangan makita ang mukha niya para maniwala na ang lalaking pinakasalan ko ay hindi ganito cruel. Nag-alangan ang ngiti ng receptionist nang tanungin ko siya. Mr. Reyes resigned last week, sabi niya. Ang daliri niya ay naglalaro sa pen. Kahapon ang last day niya. Last week, ang boses ko ay guwang, parang sa iba. Narito siya noong Lunes. Iniiwasan niya ang mata ko. Nag-submit siya ng resignation 2 weeks ago. Sorry, hindi ko ma-discuss ang personnel matters. 2 weeks. Habang nagpaplano ako ng preschool art show ni Lia, si Jose ay sinisira ang buhay namin. Nagpasalamat ako. Namamanhid ang mga binti ko habang naglalakad sa elevator, ang katotohanan ay lumulubog. Hindi ito impulsive, kalkulado ito. Sa parking garage, tinawagan ko ang kaibigan ni Jose na si Samuel, na laging mabait pero distant. Hey Maria, sagot niya, maingat ang boses. Okay ka lang? Alam mo, sabi ko, ang akusasyon ay lumalabas. Alam mo na alis siya. Ang katahimikan niya ay sagot na. Pinapanumpa niya ako na huwag sabihin, sabi ni Samuel sa wakas. Sabi niya, kailangan niya ng clean break. Na masaya siya kay Clara at mas mabuti kayo ni Lia na wala siya. Masaya? Ang salita ay nakakasunog. Kinuha niya ang savings namin, Samuel. Sinabi ba niya yon sa iyo? Diyos ko. Hindi, sabi niya. Mababa ang boses. Hindi ko akalain na gagawin niya iyon. Binaba ko ang tawag, sariwa ang sugat ng pagtataksil. Pag-uwi, may certified letter na naghihintay divorce petition ni Jose na filed 1 linggo na ang nakaraan na may Barcelona address at relinquishing all parental rights kay Lia. Isang note mula sa lawyer niya na sinabing may substantial savings ako para sa needs namin, kasinungalingan na nagpapahirap sa sugat. Hinanap ko ang desk ni Jose, desperado sa anumang makakalaban. Sa drawer sa ilalim ng old bills, nakita ko ang envelope addressed kay Margarita. Sa loob isang birthday card na may note, Mom, salamat sa Barcelona apartment deposit. Clara at ako excited na ipakita sa iyo ang place namin. Hindi namin magagawa without you. Love, Jose. Ang card ay dated 3 months ago nang unang banggitin ni Jose ang promotion niya. Hindi lang alam ni Margarita, pinondohan niya ang pagtakas niya. Nanginginig ang kamay ko habang kinukuhanan ng picture ang card. Galit at clarity na nagbabanggaan.
Hindi na ito tungkol sa pagsalba ng kasal namin. Tungkol ito sa pagsalba ng future ni Leah. Umupo ako sa harap ni Atimor Ana Gomez sa kanyang modest office sa Makati. Ang Pasig River ay nagniningning sa bintana. Si Ana, divorce attorney na recommended ng old college friend, may no-nonsense warmth na nag-aral sa akin. Inabot ko sa kanya ang divorce petition, bank statements at photo ng note ni Jose kay Margarita. Kinuha niya lahat, sabi ko, bumabasag ang boses ko at sinusubukan niya akong gawing bad guy. Nagngit-ngit ang mata ni Ana habang nagre-review ng documents. Ang ginawa ni Jose ay hindi entirely illegal. Joint accounts give him access, but it's despicable. Hindi gusto ng judges ito. Makakapag-file tayo ng emergency child support at subukan i-freeze ang assets niya. Humilig siya pasulong. Kailangan natin proof na may income siya habang iniiwasan ang responsibilities niya. Tumango ako, hawak ang screenshots ng text ni Jose at bank transfer. Nang gabing iyon, tumawag ang parents ko mula sa Cavite. Ang boses nila ay lifeline. Kami ang magbabayad ng renta mo, sabi ni Mommy ng matatag. Hindi ka nag-iisa, Maria. Ang support nila ay nagpabawas sa buhol sa dibdib ko, nagbigay ng space para huminga, para lumaban. Mamaya, natulog na si Leah, hinanap ko ulit ang abandoned desk ni Jose. Sa shared laptop namin, nakita ko ang unsent email sa drafts niya addressed kay Clara na may attached resume listing new job niya sa Horizon Global sa Barcelona starting 2 days after his text. Bumilis ang puso ko. Ito ang proof na kailangan ni Ana. I-forward ko sa kanya, nanginginig ang daliri ko sa halo ng hope at fury. Akala ni Jose na maaari siyang mawala, pero natutuklasan ko ang mga thread ng kanyang lies, hinila isa-isa. Para kay Leah, naging relentless ako. Sa katahimikan ng hating gabi, kasama ang mahinang hilik ni Leah mula sa kwarto niya, umupo ako sa kitchen table, bukas ang laptop ni Jose. Naalala ko ang predictable passwords niya, birthday ni Leah, anniversary namin, at sinubukan sa cloud storage niya. Gumana. Nagbukas ang folders, bawat isa ay piraso ng pagtataksil niya, transfer confirmations, emails kay Clara, at document labeled custody plan. Kumirot ang tiyan ko habang binabasa. Plano ni Jose at Margarita na gamitin ang postpartum depression ko, na nilabanan ko sa therapy para gawin akong unstable mother, at kunin si Leah papuntang Spain. Nag-blur ang mga salita habang tumutulo ang luha sa mata ko. Pinagkatiwalaan ko si Jose sa mga madilim na buwan pagkatapos ipanganak si Leah, nang estranghero ang tulog at nakakapit ang despair na parang mamasa-masang fog. Mukhang supportive siya, nagdadala ng coffee, nag-uudyok na mag-therapist. Ngayon, nakita ko ang tunay, ammunition, mas masama. Text ni Margarita sa kanya. Dated months ago, inilatag ito. Once settled ka sa Spain, maaari nating itulak ang custody. Akala ni Jose at Margarita na maaari nila akong burahin sa buhay ni Leah. Hindi nila alam na lalaban ako ng todo para ingatan siya. Tumunog ang phone ko habang tinutulungan ko si Leah sa finger painting project. Ang tawa niya ay brief reprieve. Unknown ang number pero unmistakable ang boses. Clara, ang usual confidence niya ay frayed. Maria, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Si Jose ay nagkakagulo at tapos na ako. Bakit ko dapat aluhan? Tanong ko, pinabababa ang boses para hindi marinig ni Leah. May tinatago siyang pera para sa akin din, sabi ni Clara. Another account sa Liechtenstein over P11,000. Nag-book siya ng flight papuntang Manila bukas at unhinged siya. Kinabahan ako sa gagawin niya. Lumabas ako sa balcony. Ang skyline ng Quezon City dim sa ilalim ng clouds. Ano ang gusto mo, Clara? Protection, sabi niya. Kung bibigyan kita ng evidence, kailangan ko ng immunity. Hahabulin ako ni Jose kapag alam niyang nag-usap ako. Nag-consult ako kay Ana na gumawa ng deal, immunity para kay Clara kapalit full documentation. Sa gabi, nag-send si Clara ng bank statements showing the Liechtenstein account, plus sworn statement detailing months-long plan ni Jose at Margarita na iwan kami at kunin si Leah. Ang pagtataksil niya kay Jose ay hindi loyalty sa akin. Self-preservation ito, pero binigyan ako ng final piece na kailangan ko.
Habang sinesave ang files, bumibilis ang puso ko sa strange mix ng dread at triumph. Babalik si Jose, pero handa na ako. Ang courthouse sa Quezon City ay malamig, imposing building, pero ang steady presence ni Ana ay nag-ground sa akin habang nagpe-prepare sa emergency hearing. Sa loob, hinarap namin ang lawyer ni Jose, slick man sa tailored suit, at sa surprise ko, si Margarita. Ang mukha niya mask ng disdain. Dapat ikahiya mo, sibilya niya. Pero pinutol siya ni Ana, binabalaan na tatawagin siya as witness for aiding abandonment ni Jose. Sa courtroom, inilatag ni Ana ang case ng surgical precision. Ang text ni Jose, drained savings, Barcelona job, Cayman at Liechtenstein accounts, at custody conspiracy. Ang custody plan document na detailing intent nila na gamitin depression ko against me ay nagbigay sharp glance sa judge. Sinubukan ng lawyer ni Jose na ispin ako as aggressor pero pinatahimik siya ng judge. Nakita ko na enough, sabi niya, still ang boses. I-grant niya ang motions namin. I-freeze ang accounts ni Jose. Nakuha ko temporary full custody kay Leah at restricted si Jose sa supervised visitation. Habang umaalis, sinusundan ako ng glare ni Margarita, pero naramdaman ko ang flicker ng victory. Sa unang pagkakataon, hindi lang ako surviving. Lumalaban ako at nananalo. Kinabukasan, tumunog ang phone ko. International number. This is Lucia Vega, HR at Horizon Global, Barcelona. Sabi ng babae, nakatanggap kami ng email mula sa iyo tungkol sa employment ni Jose Reyes. Terminated siya kahapon for undisclosed legal issues. Hindi ako ang nag-send ng email. Sabi ko, bumibilis ang pulse ko. I-forward ni Lucia ang message allegedly mula sa akin na may distorted claims tungkol sa custody dispute ni Jose at copies ng legal documents ko. Untouched ang apartment ko, leaving one suspect, si Margarita. Bumisita siya pagkatapos ng text ni Jose, offering support habang naghahalungkat sa files ko. Ito ang move niya para isabotage ang job ni Jose, para hindi siya makabayad ng support at magpahina ng court order namin. Tumawag si Jose minutes later, raw ang boses sa rage. Pinatanggal mo ako sa trabaho, Maria? Ang nanay mo ang may gawa, sabi ko, i-forward ang email. Tingnan mo ang documents. May access siya nang narito siya. Tumahimik siya, then muttered, tatawagan kita ulit. Isang oras later, nag-send siya ng texts nila ni Margarita revealing plan niya na i-undermine ako from the start, including pushing for custody ni Leah by painting me as unstable. Ang pagtataksil ay double-edged. Hindi alam ni Jose ang full extent ng manipulation niya. Ipinadala ko lahat kay Ana na nag-file ng identity fraud charges. Nag-unravel ang schemes ni Margarita at one step closer ako sa justice. Kasama ang evidence ni Clara, nakuha ni Ana ang emergency restraining order hours before landing ng flight ni Jose sa Manila. Dinakip siya ng airport security, serving the order at summon para sa hearing kinabukasan. Venomous ang tawag niya mula sa security office. Pumunta ako para ayusin Maria with one-way ticket. Sinagot ko ang intel ni Clara na proven true. See you in court. Ang hearing ay reckoning. Ipinresent ni Ana ang Liechtenstein account, custody conspiracy, at identity fraud ni Margarita. Nag-flounder ang lawyer ni Jose, crumbling ang defense niya sa bigat ng evidence. Iniutos ng judge ang forensic accounting, uncovering not just ang 2,500,000 namin, kundi additional funds na itinago ni Margarita para kay Jose. Electric ang courtroom. Bawat ruling ay brick sa wall na binubuo ko para sa future ni Leah. Nawala ang defiance ni Jose, ang mata niya ay nakatingin sa akin na may something like regret. Pero tapos na ako sa paghahanap sa lalaking akala ko kilala ko. Ang mga buwan pagkatapos ng hearing ay nagdala ng quiet justice. Inilantad ng forensic accounting ang hidden funds ni Jose at Margarita, leading sa civil penalties para sa dalawa. Hinarap ni Margarita ang identity fraud charges, crumbling ang social standing niya nang malaman ng Cebu Country Club niya ang actions niya. Bumagsak ang reputation ni Jose sa marketing world ng Manila. Ang abandonment niya detailed sa public court records. Bihira niyang gamitin ang supervised visitation rights, nawawala sa buhay ni Leah na parang shadow. Bumalik si Clara sa Spain, ang immunity agreement niya ay clean break sa chaos ni Jose.
Sa recovered funds, bumili ako ng cozy condo sa Maginhawa Street area. Ang walls bright sa paintings ni Leah. Bumalik ako sa full-time design work sa firm na pinahahalagahan ang talent ko at nag-o-offer ng flex hours para sa single moms. Thriving si Leah sa new preschool niya, ang tawa niya ay napupuno ang home namin. Isang gabi, habang inihihiga ko siya sa kanyang bunny-themed bed, tanong niya, "Bibisita pa ba si Daddy, Mommy?" "Hindi ko alam, sweetheart," sabi ko, hinahaplos ang kulot niya. "Pero sapat na tayo, ikaw at ako." Ang ngiti niya ay anchor ko. Ang text ni Jose, "Good luck sa renta," meant to break me. Sa halip, nag-spark ito ng strength na hindi ko alam na meron ako. Forged sa fire ng betrayal at tempered sa love para sa anak ko. Hindi na ako just surviving. Binubuo ko ang buhay stroke by stroke. Sa lahat na sumubaybay sa journey na ito, salamat. Kasama niyo ako sa betrayal, battles, at hard-won victories. Kung nag-move sa inyo ang story ni na Maria at Leah, hit subscribe at sumali sa amin. Bawat canvas na pinipintura natin ay nagsasabi ng story ng resilience, love, at new beginnings. Patuloy na gumawa ng sarili niyong truth at magkita tayo sa